kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, so mga kalyabe, so magandang umaga po sa ating lahat. So dito po ay may siservisan kasi tayo dito sa Bilaran, Nasugbu, Batangas. Ayan, kay Sir Hel. Shout out po kay Sir Hel dyan sa ibang bansa. Ayan, so titingnan natin yung kanyang Nissan Sipero, kung ano yung problema ng kanyang Nissan Sipero. Kasi nag-overheat daw, tapos yung alternator is may pinangin pa ako para mapastart. Yung kanyang sasakyan. Shout out din kay dito kay pinsan ni paring Ponce. Kalimutan ko ng pangalan. Matanda na talaga ako. Ayan, so dito papasok tayo dito sa kanilang subdivision. Ayun nga, sisilipin natin kung ano ang problema ng kanilang Nissan Sipero. Right? Alright mga kalyabis, so dito na tayo sa bahay nila Sir Hill. Ayan, so sisilipin natin to yung kanyang Nissan Sipero, kung ano ba talaga yung naging problema. Ayan, shoutout kay Sir Hermar diyan sa may ibang bansa. Sa anong bansa si Sir? Saudi po. Ayan, sa Saudi. So sisilipin natin to kung ano yung naging issue. Preno, ay kaliper. Wala mang kaliper. Asan ang preno niya sa likod? Ano po? Walang ano, natanggal po. Nalaglag nang? Hindi po, tinanggal na po. Gawa hindi po naga ng caliper. Tinanggal po muna namin yung disc. Oo, tama yun, para Brake hindi pad po. nag-stock up pala yung kanyang caliper. Itlog mo. Oh, may itlog. Ayan, buti pa tong kotse, nangingitlog. Tapos yung alternator, may hihinangin daw dito. Opo. Nawasak po lahat ng wire, ninat-ngat ng daga. Pati po sakit na ano. Nabugok ko. Oh, na dito na napisa. Saan yung nangat-ngat na wire? Pati po sakit durog. Opo, sa ilalim. Ilawan ko lang muna mga kalyabe. Sisilipin ko muna to bago ko didiretso doon kila Boss Pablo kay Kano TV. Ay, putol. Hindi po sakit, durog din po sa loob. Durog. Naihian to ng daga. Ito yung sakit niya. Hindi po yata yun. Ito yan. Yan. Yung sakit niya. Wala na iba eh. Pero nandun po sa baba yung mga wire, dugtong-dugtong. Nakita ko pa po. Saan? Doon, tinago ko po muna. Kaya ko makita. Ayan. Ang alternator niya is titingnan natin kung kakayanan pa to mahinang. Kung hindi, repair talaga to. Kasi wala talaga siyang sakit. Ayan o, wala na siyang masaksakan ng kanyang sakit. Putol na putol.
magbubukas pa ng alternator. Malaki-laki pa palang trabaho to. Ayan. Ang daming mababait. Ayan. Advice ko sa mga ganito, mga kalyabe, kapag ganitong na-stock ninyo yung mga sasakyan ninyo, lagyan nyo siya ng naphthalene balls paikot. So sigurado hindi na pamamahayan ng daga at hindi lalapitan ng daga yung inyong engine bay. So ano lang, naphthalene balls, yung naphthalina yung nilalagay sa damit. Yun, mabisa po yun na pangontra sa mga daga. Alright mga kalyabe, so ang magiging decision dito, dapat na-contact natin si sir muna para kung ano, babaklasin ko na to kaagad ngayon para madala na tong alternator, kasi hindi to obra. Kahit hinangan natin to dito, hindi obra, gawa nga ng yung kanyang pinakakapitan ng wire is durog na mismo, wala na mga papaghinangan nandun sa loob yun, oh. Ayun, wala na talaga. Kinain na siya ng tudo ng kalawang, naihian ng daga. Kung hindi sana naihian ng daga yan, walang problema. Ang sarap pa naman dalhin ng ganitong mga Nissan Sipero. Napakatulin. Kaso napakatulin din sa gasolina to eh. Gasolina nga Ayan. May pang acoustic ah. Acoustic ba yan? Beatbox po yan. Beatbox. Ayan. Dapat ano, pag maayos to, yung gagawin mo, bumili ka ng naphthalene balls. Alam mo naphthalene balls? Ano po tsura? Yung naphthalina, yung nilalagay sa damit. Ayan, alam niya. Mabaho siyang bilog. Oo. Yung nilalagay sa damitan dati. Yan, para hindi Parang hindi sa lasang- pamamahayan. Para hindi sa pamamahayan ng daga. Ayaw na ayaw ng daga nun. Yun ang pinaka-effective na panlagay diyan talaga. Daga ipis yun, ayaw dun. So yun lang bang nangat-ngat? Ito lang. Ewan ko po rin. Check nyo nga po. Yan, isa pa. Ito pa. Aquator. Baka po sa ibang wirings ng ilaw naman. Hindi po ang iba eh. Yan, makikita natin to pag pinaandar na. Makikita natin to pag pinaandar na. So, ito, kaya nagkaroon to ng kalawang. Malamang sa malamang kapag masyadong tawag nito, mambabarat yung buyer, sasabihin na baha kasi kinalawang. Ayan. So ito mga kalyabe, hindi po ito by naha, kundi ihi lang po ito ng daga. Yan. Nabahayan na kasi ng daga, kaya nangangalawang. So malamang sa malamang pag nakita ng ibang buyer yan, nabaha. Yan kadalasan ang mga sinasabi pag may nakitang kalawang, baha, nabaha, nabaha. Hindi abot So, din ng ilog. hindi po malayo po dito sa ilog. Ito malayo sa ilog ha. Kahit yung ilalim ng upuan yan, kakalawangin din yung mga railings. Di ba? Totoo? Opo. Nakita mo yung upuan niya? May kalawang, no? Sa ilalim po. Yun. Yan mga kalyabe ha. Ayan po ay hindi po dahil sa baha, kundi yan ay dahil sa moisture or sa ihi ng mga daga. Kaya nagkakaroon po yan ng mga kalawang. Ayan. So normal po na yung mga upuan natin is magkakaroon po ng kalawang. Bakal po yan eh. Hindi naman stainless yan na hindi kakalawangin. Kadalasan mga binabanggit ng iba kasi, yung mga lalo na yung mga nagba-buy and sell is laging baha. Kasi gusto nilang mabarat. Babaratin nila yung may-ari ng sasakyan. Right, so yan mga kalyabe.
Pantay ko lang di yung si sir, baka tulog pa kasi. Tinatawagan ko nga din po. Para malaman natin kung papabaklas na ngayon para madala natin bago ako didiretso doon sa Balaytigi. Saan po sa Balaytigi? Kay Kanuto. Yun. Taga doon si Kanuto, di ba ngayon? Ha? Taga doon. Oo, taga doon. Si. Kanuto. Taga Balaytigi Taga po siya. Balaytigi din po. Ayan. Boss Pablo, nandito, taga Balaytigi din pala to. Yung Honda FD ni Boss Pablo yung gagawin. Ayan, nagdala nga ako ng panghinang kasi sabi ni sir, dala ako ng panghinang. Eh hindi kaya hinangan yan. Kahit anong gawin natin, hindi kaya talaga hinangan. Sa lagay ng ano niya, hindi mahihinangan. Pero may dala po kayong jack. Meron. Maliit lang jack ko. Gusto mo makita? Nakita ko na po sa ano. Ayun siya, nakita niya wala kay Boss Pablo. Maliit lang, no? Pero sabi niya po kagabi kung ano daw pong kayang baklasin, pabaklas ko na daw po. Babaklasin na. Opo. So, baklasin natin tong alternator muna una. Tsaka para ma-check na rin natin ang belt kung palitin na rin o hindi. Yung steering pump. Steering pa. Yung aircon po, nasabi din po sa inyo. Sa aircon po. Ay, sa aircon hindi pa. Baka po daw may leak eh, hindi nalamig. O may butas. Maka may butas. Ang aircon, pagbalik na to, mabilis lang to. Mabilis lang ang aircon. Itong malamang sa malamang itong hose no. Ingat-ngat na ng daga eh. Ayan. Nangat-ngat ng daga. Butas ang condenser. Ayan. Nangyari pa nga po pinagpalitan yun. Radiator yan, ito yan. Ito condenser sa aircon to. Ito sa aircon. Butas po yan. Butas talaga? Ayan. Butas talaga. Lalim pala. Butas yan. Diyan yan sumingaw. Kaya wala lang preyon. Wala nang preyon to. Ayan o. Hangin na lang o. Pag binuksan ka lang may heater eh. Heater na lang talagang gumagana. Kaya nga pang init eh. Condenser ito butas. Tsaka hose ito. Ay madadala din to. Papapalitan ng hose to. Dadalhin din to kasi hihinangan to eh. Papalitan ng hose to. Condenser butas, hose butas. Ayan oh. Kahit anong karga mo ng preyon, hindi nalalamig. Dahil dyan. Babawas lang. Lalamig sa saglit lang, tapos mawawala na naman. So maganda sana to kung paanda rin eh. Subukan natin. Gagamitin kong... May karga ba battery nito? Wala. Siguro po lobat na. Nandyan po sa loob eh. Tinanggal ko muna. Pero no, lubat yan. Yung battery ko na lang. Lobat. Susubukan natin to panda rin para makita natin tong paano yung power steering kung ano talaga ang naging problema. So para makita natin mamaya-maya. Yan, pinapakape pa nila ako eh. Tumaya na tagalan ako. Tinapay din po dito. Alright, siya mga kalyabe. Right mga kalyabe, so i-check muna natin tong karga ng kanyang battery. Gamit po itong ating tester. Ayan po mga kalyabe, ito po, ang pagtitest ko po dito is ang binabasa ko po, voltage. Ang voltage niya lang po, ang karga niya lang, ang laman ng kanyang battery. Baka mamaya may mag-comment na naman, dapat may battery tester po tayo. Ayan. So ito po is pwede po gamitin. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung reading ng kanyang battery. Tingnan ko muna kung ilan. 12.3 13.
Ito mga kalyabe, oh. So hindi na po yan makapastart. Ayan, 12.13. Hindi na ito makapastart ng sasakyan. Ang nakapastart kasi is 12.5 pataas. 12.6. Yun, makapastart po yun ng sasakyan. Ito, hindi nagkarga, diskargado po. Dahil nga hindi nagkakarga yung kanyang alternator. So ito, magkakalas muna tayo ng gulong. Kasi babaklasin natin yung kanyang brake caliper. Ito po ay brake caliper yung babaklasin natin mga kalyabe. Ayan. Delikado humiga dito. Oo, delikado humiga sa ilalim. Bakit? Yung kagat ng pulgas, nakaranas ako eh. Sobrang kate. Saka tagal matanggal. Right, sa mga kalyabe. So, babaklas muna ako ng gulong. Ayan. So, gagamit ako ng power handle 21. Hmm? 19 lang. So ayan mga kalyabe, kukunin ko muna yung ating maliit na crocodile jack. Yung maliit lang. Maliit lang na crocodile jack ang kukunin ko. Ang liit lang. Ang liit lang. Oh. Oh. Maliit nga lang. Liit. Hindi yung jack natin. Kaya tamad lang po rin. Hindi yan. Yung jack kami, nasa liyan na lang. Pag gusto namin kikulit na. Balik namin. Sa bukid. Nasa bahay ng isang kuya. Layo. So mayingay. Tapos mga kalyabe, kukunin ko lang din ang gamit ng pantamad. Impact. Yan. Pantamad to eh. Bakit ko nasabi na pantamad? Hindi ka na magpipersa. So brake caliper lang naman ang babaklasin dyan. At babalik ko din ang gulong para mababa natin kasi hindi pwedeng i-standby ang ating crocodile jack. Ayan, baka makadali ang gulong si Ford. Kita mo kahit anong baba oh. Yan ang kagandahan ng ganitong jack. Oops, tatamaan ka.
Nangyari. Ayaw na umangat. Ah. Tumagilid sa sasakyan. Yan. Angat na. Right. So, babakwas muna ako. Uy. Bertamad nga. Kinain ng kalawang pati loob, oh. Mga kalyabe. Ito, may agimat. Ano po, naka-buy script pa nga po. Oo nga, no? Ba't hindi? Ibig sabihin, ginagamit nyo? Hindi po, ito tinanggal yung script na para hindi nakalaylay. Nakatanggal tong fittings niya. Kaya pala nawawalang buy script namin. Kaso nandito pa pati handbrake. Si Rez ang gumawa niyan eh. Ayan. So, nung nasiraan, script mo na. Patay tayo dito. Baka mamaya diretso palit na to, ha. Wag naman sana. Yan. So, wag naman sana na talagang kinain na ng todo ng kalawang kasi natanggalan na pala ng brake fluid. So, sana panalangin mo na hindi kinalawang ang loob. Mamaya makikita mo. Huwag binuksan natin. Kasi natuyuan siya ng brake fluid. 14. So, magkakalas pa ako. Grabe. Ano na, hindi na sumagot. Tagtad na yun. Natawag nga din ako doon. Kasi wala doon si Ate Abby.
Lumaga na yata sa pisa pag-iidaw. Tumawag pa ng alas 12. Ay tulog naman na ako. Ang sabi tuloy daw. Right. Lapit siya, tapos tumawag. Hindi ko lang ito. Made in Japan naman ang sasakyan. Bakit ginawang made in Italy? Ayan. Ito mga kalyabe, ginawa nila ng paraan para magamit muna to. Kaya nilagyan nila ng tali. Strap. Aray ko. Sakit mo ah. Naka-handbrake? Opo. Pa-release nga muna. Oh, hindi man gumana ang handbrake dito. Yan. So ito na yan mga kalyabe. So sana hindi kinalawang to sa loob at mahugot to. Ito hindi to pinapukpok ha. Ang piston po. Iniikot lang to ha. May thread to sa loob. Yan. Subukan ko kung mapaangat natin. Naku po. Ito na ang sinasabi. Ito na. Ito na. Ito na sinasabi ko mga kalyabe. Kalawang. So sana matanggal ko to doon sa bahay. Pag natanggal ko na to, ayos na po yan. Lilinisan, papalitan ng caliper kit. So susubukan ko muna kung kakayanin. Kung hindi, is magpapalit ako ng caliper niyan. Ayun, nadala. Ano ba yung heart daw? Lahat kapatid niya. Yung bata na maliit. Ilang kasama sa bahay. Ito din na ito, friend. Tatanggalin ko lang tong kanyang caliper muna. Nga to, ayaw bumalik. Umiipit lang siya.
sa ilid. Kasi ano. Wala. Wala sa ribuan. Maaga din. Ha? Maaga. Hindi naman. Yun lang, hindi ito mapano, palit to caliper. Palit ko to. Kinain ng kalawang tudo sa loob eh. Yun o. Subukan ko pa rin to. Madadala ko to sa bahay. Subukan natin kung maayos pa. Sana madala. Sana madala to. Ayan mga kalyabe. So babalik ko muna yung gulong nito. Baka ibalik pa ng iba. Unahin ko na sila. Yeah, baka balik pa ng iba eh. Hindi ko man mababa ang jack ko pag hindi ko babalik yung gulong. Ito. Tornilyo yan. Para hindi mawala. Dito ka. Ayan. Pag nagbaklas kayo ng mga ganito, para hindi mawala yung tornilyo niya. Hirap hanapin ang tornilyo nito, manipis, mapino to eh. Hinahanap ko ang vice grip na no. Kinain na ng kalawang. Tagal na wala. Pasyon sa loob. Right. Ayan. Parang sabit nga na sa pendant. 18 ata yun, 19. Ano ba yung pakita ba? Ano sa akin? Yung stock nito is 16. Tapos ngayon, Ano po yan? 18 po ba yan? 18 to, 21. 20 yata to. Ay, 18. 18. Ito hindi ko nahigpitan todo to ha. Ano po? Kasi kanina nung kinakalas ka ayaw mo makalas. Ngayon hindi ka kinakalas, nakakalas. Yung sa alternator lang medyo may kamahalan yung IC. Palit IC lang yun. Akala ko kasi na may naputol lang na as in naputol lang. Parang ngat-ngat, nadurog ko yung sakit eh. Na ano pala kinain ng kalawang yung sakit. Uy, bastos ka, wala kang panty. Ayan. Nadali ako sa Iloilo. May bagong panganak din ng aso. Humiga ako. Sus! Sabi ko sa'yo, akala mo, nginat-ngat ng o ano-ano lang yung likod ko eh. Ang tagal pa naman bago gumaling. Tama lang ganyan.
yung hindi lang matanggal na yung okay. Right, mga kalyabe, nakalas na natin yung brake cylinder. Caliper. Caliper pala yan tawag dyan, hindi cylinder. One, sorry. Sunod, baklas tayo ng alternator. Dito sa harap. Yan, dito sa harap alternator. Sana kakayanin pa ng GoPro ko. Kami ang battery ko yung para hindi madiskarga agad. Alright mga kalyabi, so ito dahil nga relay lang ang problema at wala siyang makuha ng relay na katulad nito, so nagtanong siya kung pwede i-convert sa SIR to Hindi po. Bigote lang. bigote lang. Yun po lang sa tabi. Ayan, so dahil nga hindi niya alam kung paano yung pag-convert nito, ayan, hawakan mo to. Ngayon, ituturo ko sa kanya yung conversion kung paano mag-convert nito sa bus relay. Kaso, hugutin mo to, tatanggalin mo to. Tanggalin mo ng wire doon. Or bibili ka ng mil na sakit. Mil na ano, yung pang tusok diyan, yung may nabibili noon eh. Yung parang ganito, parang paa na ganito. May nabibili noon. Yun ang gagamitin mo. Tapos yung pinaka 30 niya, ayan, katulad niyan, di ba? May iilaw dito na buhay. Ako pa tayo po susi ko. On mo susi. Ito, nakakabit na rammer sa akin. Kaya kung hindi mo maharap ng inan mo. Naka-on na. At walang power. Pag jumper ko po yan, gumana. Jumper ko na yan, pero gumana. Siguro ito Ay, naka-negative negative, ano nga po yan? Negative trigger nga po. negative operation to. Opo. Ayun din. Wala. Sigurado ba naka-on? Oh, Ano po? tanga-tanga tong ilaw ko eh. Ayaw umilaw eh. Low ba ito kayo? Ayaw po, ilaw ng ilaw nyo. Testing mo na. Ayaw gumawa yung test. Oh. Sos, kaya hindi pala gumana mga kalyabe. Ito pala ang aking test light yung ano, yung problema. Teka lang, ayusin ko lang. Sa dagat ng buhay, aking sinisid. Ang lalim ng pangarap, aking tinitipid. Makinis ng pobre, mekanikong mangangisda. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kumakayod pa rin ako sinta. Sa makina'y alipin, sa isda'y umaasa. Sa ilalim ng araw, pawis ko'y tumutulo na. Ngunit di susuko, sa hirap ay lalaban. Para sa pamilya, gagawin ang lahat, aking pangako yan. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa gitna ng karagatan, aking sinasagwan ang pangarap na bituin, aking inaasam-asam sa bawat paghampas ng alon. Aking tinitiis ang hirap ng buhay, aking nilalabanan, walang humpay na pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Isang araw ang aking mga pangarap ay may sasakatuparan. Ng hirap na dinanas ay magiging alaala na lamang. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangisda. Makinistang pobre,
mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa bawat paglubog ng araw aking isipin ang mga taong nagmamahal sa akin. Sila ang inspirasyon sa aking pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Yeah, ha-ha. Yeah, Woganisan. Sa ilalim ng araw, pawis at grasa, kamay na marumi, puso'y dakila. Makinistang pobre, laging handa tumulong sa iba. Kahit gipit siya, motorsiklo'y umuubo, sasakyan ay naghihingalo. Siya ang takbuhan, ang sandigan ng tao gamit ay luma. Ngunit ang galing ay totoo, sa bawat pihit problema'y nabubura mo. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Yeah, hindi nagrereklamo kahit maliit ang kita. Ngiti sa labi habang nagtatrabaho para sa pamilya. Para sa kinabukasan siya'y inspirasyon sa bawat hirap ng buhay. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Sa bawat kalansing ng tools, may kwentong buhay ng pagsisikap, ng pag-asa at tagumpay. Makinistang pobre, saludo kami sa'yo.